Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer-dancer of Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Welcome to RAS TV! So let's talk about SB19 Pagtatag World Tour Canada. So guys, no, pagdating nila ng Canada, inaabangan na sila ng mga media and fans. Dun sa airport, sinalubong sila. So ang daming tao. So, yan, nag-picture-picture and konting interview. Tapos, in-invite nila yung mga tao para manood ng concert. And syempre, ang dami pa rin nagbigay ng gifts. Mahigit 1 oras na flight delay at halos 3 oras na paghihintay sa Toronto Pearson Airport. Hindi nawala ang energy at excitement ng mga 18 o SB19 fans para sa pagdating ng iniidolong boy band. We've been waiting here since 6 p.m. pa, yes. Suot ang kanilang mga SB19 t-shirt, bitbit ang mga posters, mga regalo at iba pang mga pakulo. Patikim pa lamang daw ito ng fans sa pinaghahandaang Pagtatag World Tour ng grupo. At sa kanilang pagdating, talaga namang agaw pansin ang hiyawan ng mga fans. I'm just really overjoyed right now because, the support is overwhelming. Yeah. And this is our first time and we didn't expect anything, but with all the people right here right now, I'm just really, really happy. The event, it has 2,500 capacity, and seeing the sales of the ticket made us really excited. I'm happy. Yeah, because I heard it's almost sold out for our show on 11th. So we're also expecting for the other shows to be like that. Mensahe nila sa kanilang fans, We'll make sure that they'll have a good time, and of course it's gonna be the most memorable concert that they'll ever experience, and of course we'll do our best, and we're so excited to meet everyone, Filipino 18 and non-Filipino 18, and we love you so much, guys. giit ng fans bukod sa kanilang talento, ang kanilang pagiging makatao ang isa sa mga dahilan ng kanilang paghanga sa grupo. It's not just the music that they bring into, it's also the humanity, the humor. When I'm done, I'm always watching the show break. How do you call that? Is it show break, right? Show break. Especially Estelle. He's so funny. Please, if you have time, please come to our concert and watch our performances because it will be it will make history with you guys. So, na-feature din ang SB19 sa Canadian television, which is ET Canada. So, yung first concert nila sa Canada, August 11, ang venue is The Arena Pickering sa Toronto. So, bagong venue to, no? Ang seating capacity is 2,500. So, malaki siya. And according dun sa isang nanood na 18, first time na mag-perform ang Filipino artist dito sa venue na to. And congratulations sa SB19 kasi sold out concert. Punong-puno yan, yung venue na yan. And ito na nga, no? May isang basher na nag-comment. Sabi niya, puro kamag-anak daw yung nanood, kaya napuno. Kung natatandaan niyo yung movie na Gremlins, no? Parang Gremlins yung kamag-anak nila. Kasi yung Gremlins, pag nabasa siya, dumadami siya. So, lalo pag nahulog siya sa swimming pool. Baka ganun ginawa ng mga kamag-anak bago pumunta ng concert. Nag-swimming muna para dumami. Imagine, 2,500 na puno. So, yun, no? So, kidding aside, grabe, sobrang lahat ng nanood nag-enjoy and sabi nila sobrang sulit daw. Sobrang galing ng SB19. So, after ng concert sa Toronto, pumunta naman sila sa Winnipeg. So, ang biyahe nito by plane is nasa 2 hours and 38 minutes. So, pagdating nila ng Winnipeg, sinundo sila ng white limousine. So, naalala ko before, nagkaroon kami ng concert ni Gary sa LA. Ganun din, sinundo naman kami ng black limousine. Grabe, ang sarap lang ng feeling, no, pag ganun yung susundo sa'yo. Kasi, usually yung mga limousine ginagamit sa mga sobrang sikat na tao, like artist or politician. So, yung date ng concert is August 13 sa Club Regent Event Center. Ang seating capacity nito is 1,400. So, merong hindi inaasahan na pangyayari dito sa concert sa Winnipeg.
Si Pablo and si Ken nagbanggaan. Not just once, but twice. Doon sa una, I Want You, nagbanggaan sila. And then sa next, yung Cream Zone. So, nangyayari talaga yan, no? Minsan hindi maiwasan. Kasi ganito yan, pag, for example, choreograph ako, hindi lang steps ang tinuturo. Pati yung formation, yung blocking, tapos yung switching. Usually kasi pag galing ka dito sa kaliwa ko, tapos sa kanan, magsiswitch tayo ng place. So, minsan ang usapan namin, yung nasa left, ibabaw ang daan niya. Yung nasa right, ilalim. Para hindi nagbabanggaan. So, pag yung isa doon nakalimot or nagkamali, kunyari, imbis na ibabaw siya, umilalim din siya, magkakatamaan talaga. And isang instance pa, for example, yung mga nasa likod, masyadong nag-forward. Tapos, di ba may mga monitor sa harap? So, hindi ka na pwedeng forward kasi matatamaan mo yung monitor, madadapa ka. So, mangyayari, magsiksiksikan kayo. Pag nag-cross kayo, pwedeng magtamaan din kayo. So, minor lang naman yan, no? Walang big deal dyan. Madali lang naman yan gamutin. So, mayroon pang isang pangyayari, no? Sa closing performance nila, na late ng pasok si Pablo. So, sinalo siya ni Josh saka ni Justin. So, makikita mo dito talaga yung teamwork ng grupo, no? Napaka-solid nila, no? Saka very alert, no? Kasi, syempre, pag may mga ganyang pangyayari, nagsasaluhan talaga sila. So, nakakatuwa lang at nakakabilib. So, ito guys, no? Nagkaroon ng slight problem ang SB19. Pero ito, magandang problema. Kasi, sa sobrang dami nagre-regalo sa kanila, bawat cities na pinupuntahan nila, na over baggage na sila. So, ang gagawin nila dyan is ipapabox nila, parang balikbayan box. Ilalagay doon, tapos ipapaship. Para mas mura. Kasi pag sinabay mo yan sa plane, ay nako, grabing tax na babayaran mo. Tapos meron pa, no? Di ba, I've mentioned before sa mga ibang videos ko, si Justin, lagi siyang bumababa sa audience. And this time, pinuntahan niya yung 18 na fan. Ito nga is considered the youngest 18. Kasi 5 years old. So, nilapitan niya, tapos pinaghawak niya ng kamay, and umikot sila na parang naglalaro, no? So, nakakatuwa lang kasi talagang sobrang down to earth talaga ng mga SB19 and talagang mahal nila ang fans. Na minsan kahit binabawalan na sila, no, pinagbibigyan pa rin nila. Magpa-picture, magpa-autograph, and everything. So guys, na-featured ang SB19 sa Men's Journal. This is an American lifestyle magazine since 1982. So talagang hindi na mapipigilan ang sikat ng SB19, world domination. So after Winnipeg, no, lipad na sila papuntang Vancouver. So ang flight nito mga medyo mahaba, 3 hours and 9 minutes. So yung date is August 18 and yung venue, the Center for Performing Arts. Ang seating capacity nito is mga nasa 1,800. And itong araw na to, August 18, dineclare ng city mayor na SB19 Day. Parang sa US, yung sa San Mateo. So, sineselebrate yan, no, every year. And recognition yan sa SB19 sa na-achieve nila for promoting Filipino music and talents. So, congratulations ulit, no, sa SB19. Tapos, no, nung concert day, syempre, nakapila yung mga tao, medyo mahaba yung pila habang nag-aantay. Merong sumayaw, no? Doon sa street, doon sa side. So, sinayaw nila yung Cream Zone and yung Gento. So, iba-ibang lahi rin to, no? Hindi naman lahat Filipinos. So, nakakatuwa lang talaga. Talagang dumadami ang fans ng SB19. Dumadami ang 18. So, yung audience dito sa Vancouver is isa sa pinaka-hype na audience. Pagdating nung part ng Cream Zone and Bazinga, talagang grabe yung sigawan, yung cheer nila. Masarap kasi yung feeling ng ganyan, you know. As a performer, kahit pagod ka na,
pagka talagang naririnig mo yung sigawan ng audience, talagang gaganahan ka. So after that, punta sila sa last city, which is Edmonton. August 20 to, no? Mas maiksi ng konti yung flight, mga 1 hour and 30 minutes. Tapos yung venue nila dito is Jubilee Auditorium. Medyo malaki yung capacity, yung seating capacity nasa 2,500. Tapos dito guys, no, meron na namang nangyari na medyo hindi inaasahan. Doon sa Gento, yung opening nila. After nung chorus, kasi 'di ba, meron part doon na tumatalon sila para mag-switch. Kasi mabilis ang switching 'yun eh. Para makapunta ka doon sa isang lugar, tatalonin mo. Eh pagtalon ni Josh saka ni Justin, sumabit yung paa ni Josh doon sa parang trench coat na costume ni Justin. Gumanon yung paa niya. Buti hindi siya tumumba, no? Medyo crucial yun, medyo delikado yung nangyayari doon. Pero at least, hindi naman major. Tapos doon sa part nila na after nila kantayin yung I Want You, ginagawa nila sa lahat ng concert yan. Isa-isa silang sasayaw, solo-solo. Tapos kumakanta yung iba. Alam mo, may napansin ako eh. Hindi nila nakita. Yung maghiga nyo. Really? Sabi nila. Paano, patayo naman ako? Ako, sabi ko, kita naman ako. Patayo? Ano kita? Okay na ba yun? Di ba, Steve? Okay ba, okay? Si Justin, sasawa siya ba? Sa kakakay. Gawin mo yung patayo. Ay, patayo? Okay. I'm addicted to the way that you touch me. I want... Dinala ko si Dira. Dinala ko si energy ni Justin. Dinala ko yan. Ay, wait lang, may gusto ako makita. Justin, pwede ba kami makakita ng Gento na 500% yung 500? Okay. Gento, kasi ang story na ito, lagi namin siya nakikita sa TikTok. Nakikita na sa TikTok, diba? Yung mga nagagawa ng TikTok ng Gento. So, there's different types of Gento. okay, different types of Gento. Ano yan? There is the, hindi ako mag-name. Ano na lang, 500% na lang. So, 100%. 500%. 500. Pero pag tinapag na lang, mag-iina! Gento! 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 Ano kayo? Kaya mo. Papagaling mo. Para sa iyo. Nag-enjoy mo ba tayo? Thank you. Are you guys having fun? Okay to, paglabas niyo pa, parate na lang po 5 stars. Thank you! So dito din in-announce ng SB19 na kinonfirm nila, nakasama sila sa final leg ng What Tour Feels Like concert in Boston, Massachusetts on September 2 at the House of Blues. So this will be streamed worldwide. Okay guys, sa lahat ng 18, it's time for voting kasi yung Gento pasok sa Song of the Year sa TikTok Awards ng 2023. So yung botohan will start on August 27 up to September 5. So pwedeng 15 times bumoto per day sa isang account. Kailangan na magbumoto mga 18 kasi deserve talaga ng SB19 na manalo yung Gento. So let's continue to support them and padamihin pa natin ang 18. So hope to see you on my next video. God bless you guys. Peace.